Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Linggo, November 2, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, yung binabantayan nga na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas lumakas pa nga bilang isang tropical storm category. Uli nga itong namataan sa layong 1,320 kilometers east ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang nasabing bagyo nga ay nakakaapekto na yung trough or extension nito sa ating bansa, particular na sa may eastern section ng Visayas. Ngayong araw nga ay posible na itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility at bibigyan ito ng local name na Bagyong Tino. Base sa forecast track ng Pag-asa, posible itong maglandfall sa may eastern Visayas o Caraga sa susunod na linggo, particular na sa araw ng Lunes ng gabi o Martes ng umaga. Inaasahan na babaybayin nito ang Visayas, northern portion ng Sulusi at northern portion ng Palawan bago ito lumabas ng West Philippine Sea. Kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo, lalong-lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Sa ngayon ay wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit posible ngayong umaga rin o mamayang tanghali ay magtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 sa may eastern Visayas at Caraga. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posibleng itaas sa pagdaan ni Bagyong Tino ay signal number 4. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago, kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Maliban nga sa bagyong ito, may isa pang low pressure area na binabantayan na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at kumikilos ito pakanluran papalayo ng ating kalupaan patungo ng Vietnam. Huli itong namataan sa layong 200 kilometers north ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Dahil nga sa pagkilos nito papalayo sa ating kalupaan, hindi na ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi rin naman ito inaasahan na lalakas pa bilang isang bagyo. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, patuloy pa rin na umiiral itong shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin na patuloy na nakakaapekto sa may eastern section ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms, particular na sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon, particular na sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Dahil dito ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Habang yung trough or extension nga nitong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nakakaapekto sa may Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands, dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Subalit pagsapit ng hapon o gabi ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan o thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Subalit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot, lalo na sa may northern seaboards ng Luzon, dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa malo na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pagalon, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So, lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Keep safe, everyone.